Father, Lord. Message nung awit na yun, Lord, we give it to you. We give this day to you, Lord. We commit our day to you. We commit our lives to you, Lord God. At Panginoon, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Lord God, for giving us another day, another life, another opportunity and blessings, Lord. Today, Panginoon, as we gather this morning or this evening, Panginoon, wherever we are, I pray, Lord, that you will be with us. We acknowledge your Holy Spirit to be with us, Lord. Lord God, Holy Spirit, be in our midst. Ikaw po, Lord, ang maging liwanag sa aming kalagitnaan na ito, Panginoon. Gagabay at tutulong sa amin. Give us the spirit of wisdom and understanding, Lord, sa iyong mga salita. And Lord, we pray that you will guide us as we commit this time to you, Lord, in prayer and in hearing your word. Anoint each one of us with the gift, the spirit of wisdom and understanding. And Lord, we pray, Panginoon, that you will prepare our hearts. Lord, cleanse us with your most precious blood, dear Jesus Christ. At Panginoon, tulungan mo kami, Lord, yung message na to, Panginoon, yung mensahe na to na prepare mo para sa amin ay tunay na maging buhay at makapangyarihang salita. Panginoon, sa aming buhay naming isa sa pamuhay at ibabahagi. Purihin ka, Panginoon, all glory and honor belongs to you. In Jesus' name, Amen. 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 So, i-share ko na po yung ating devotion ngayong araw na to. Share. Ayan. Okay. Kita nyo na po ba? Clear na po ba? Okay. So, ang atin pong devotion for today, July 5, 2025, coming from My Utmost for His Highest by Oswald Chambers. Ang pamagat po niya ay Don't Plan Without God. Oh, huwag daw po tayong magplano without God. So, ang atin pong scripture na pagbabatayan ng ating devotion for today ay galing sa Psalm 37 verse 5. Kinuha ko po yung Easy Bible version. Sabi po dito, let the Lord be your guide into the future. Trust in Him and He will help you. Pinagpala po tayo sa mensahe na yan, no, sa promise ng Lord na yan. So let the Lord be our guide into the future. At hindi lang po sa future, no, we entrust to the Lord even our present and even our past. Sabi dito yung guarantee that He will help us. So, sabi po dito ni Oswald Chamber, may tatlong points po siya na sinabi dito sa devotion. Yung number one po, don't plan without God. God seems to have a delightful way of upsetting the plans we have made when we have not taken Him into account. I'm sure na-experience na po natin yan sa buhay natin, no? Na minsan some things are not going our way. Bakit kaya, no? Bakit ganito yung nangyari? I prayed for this, I planned for this, pero hindi yun yung nangyari. So sabi dito, God has a delightful way of upsetting the plans that we made kapag hindi siya kasali dun. We get ourselves into circumstances that were not chosen by God. Tayo lang yung pumili. And suddenly, we realize that we have been making our plans without Him. That we have not even considered Him to be a vital living factor in the planning of our lives. Kayo po ba, pinaplan nyo pa yung nyo? Yung buhay ninyo? Yung ba day-to-day ninyo, pinaplan nyo po ba yun? Anong gagawin ko today? Ano dapat kong ma-accomplish today? No? Or kaya yung future, yung do you sit down and parang take a moment of silence and really
think about the future. Ano kaya yung mangyayari sa ano yung uh, pap, uh, pinaplano ko 5 years from now, 3 years from now, or 10 years from now. No, do we have time for that? Kasi baka parang no sa kabisihan natin ngayon, alam niyo po yung bang day-to-day natin puno na wala na tayong time to sit down and really think things over. Minsan nga po yung pagme-meditate din ng word ng Lord, minsan namamadali na din natin, no? Hindi natin na uupuan talaga para pag-isipan mabuti at magmuni-muni. So how much more yung pong future, yung plano natin. But ang sabi po dito ni Oswald Chamber, do not plan without God. Ako personally, I don't plan. I live by the day. Kung ano po yung mangyayari by the day, yun yung ipinagpe-pray ko. But for the future, I leave it in God's hands. Kasi ang laging sinasabi sa Panginoon, ang buhay ko naman, Lord, ay sa iyo eh. So, kung ano yung pinaplano mo para sa future ko, yung grand design, no? Yung blueprint ng buhay ko, yun yung gawin mo, no? Kaya every day in my prayer, the Lord's prayer na thy kingdom come, thy will be done. Yun po yung lagi kong dinideclare every day. Lord, thy kingdom come here on earth, here in our lives, no? And thy will be done sa buhay namin. Yun po yung lagi kong declaration. So sabi dito, kasama ba si God? No, vital ba siya in the planning of our lives? And yet, no, the only thing that will keep us from even the possibility of worrying, 'di ba? Some people worry about our future, no. Ah, ako sometimes, no, kapag nagkaroon ng time na to look over in the future, medyo ano kaya mangyayari in the future, no? So sabi po dito, kapag itinago natin sa Diyos yung ating mga plano, nandoon yung posibilidad na mag-alala tayo eh, no? But when we bring God in, no, in our plan, He is the greatest factor, sabi po dito, in all of our planning. Hindi pwedeng mawala si God sa ating mga plano, sa ating future, kung ano yung gusto nating, kung ano yung need natin mangyari in the future. So, sa mga spiritual issues, it is customary for us to put God first. No? Alam natin yan. Practice na po natin yan every day. Basta anything spiritual, kasama si God doon. No? Tungkol sa church, tungkol sa devotion natin, tungkol sa Bible reading natin, tungkol sa prayer life natin, kasama, no? It's natural for us na kasama si God. But sabi po ni Oswald dito, but we tend to think na it is inappropriate and unnecessary to put him first in the practical everyday issues of our lives. Yung sabi ni Oswald, no? There is a tendency na kapag yung day-to-day na natin, no, yung day-to-day lives na natin, yung mga practical things, nili-live out na natin si God. Yung mga issues natin every day in our lives. Now if we have the idea that we have to put on our spiritual face, iniisip natin, pagka kay God, kailangan spiritual face. Kailangan yung posture natin, spiritual, before we can come near to God. Kasi some people, we think na hindi tayo basta-basta makalapit kay God, kailangan very spiritual muna tayo. Kailangan yung condition ng heart natin laging tama. Kailangan yung laman ng isip natin, yung condition ng mind natin laging tama. But sabi dito, before we can come near to God, then we will never come near to Him. Kapag ganun daw ang thinking natin, hindi tayo lalapit kay God. But ang sabi ni Oswald dito, we must come as we are. So every day, come as we are. Kung kung ano itsura mo, kung ano yung nararamdaman mo at that time, kung ano yung laman ng isip mo at that time, just come.
Ang sabi ng Lord sa atin, just come to me. Just come to me, sabi ng Lord. Kanina habang pagdilat ng mata ko, napapaisip ako, no, Lord, sabi kong ganun, gusto mo ba talaga na na yung mga simple things in our lives, talagang ano ka pa, i-consult ka pa namin doon. Kasi I'm thinking, busy si God, marami siyang, ano, no, marami siyang iniisip, marami siyang pinag-uukulan ng pansin, no? Yung attention ni God, God does not sleep, hindi natutulog ang Panginoon natin. Lagi siyang nakatunghay sa mundo at kumikilos sa buhay ng bawat mga tao. But ang inimpress ng Lord sa akin is no simple and no small things para sa Kanya when it concerns us. Wow. Praise the Lord. So, sabi po dito ni Pastor Oswald Chamber, we have to come as we are. Iwag na po nating i-ano yung when we go to the Lord, ah, kailangan ganito, kailangan ganyan. So kung ano tayo, every time the Lord waits for us. And number two, so kanina don't plan without God, di ba? Dito, don't plan with a concern for evil in mind. Naku, ito yung ano, no? Ito yung isang bagay na wag nating gagawin. Nagpaplano tayo pero hindi maganda yung layunin, no? Yung ano ba, yung pinag-iisipan mo yung concerning evil things, no? Sabi dito, no, does God really mean for us to plan without taking the evil around us into account? No? Sabi po sa 1 Corinthians 13 verse 5 and 6, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Ito po yung tungkol sa love, ano. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Love is not ignorant of the existence of evil, but it does not take it into account as a factor into planning. When we were apart from God, we did take evil into account. Minsan may mga pinaplano tayo na hindi maganda eh. No? No, lalo na nung time na wala pa tayo sa Panginoon. Sometimes nung hindi pa tayo before, no, nung hindi pa tayo marunong manalangin, sometimes we pray selfish prayers. Yung Lord, ba't naman ganito si ganito, no? Ganito ginawa niya sa akin. Sana Lord, hindi siya magtagumpay sa buhay. No, yung mga tipong ganun, no? Ganun, yung hindi pa natin alam, no? Sabi dito nga, when we were apart from God, we did take evil into account. Doing all of our planning with it in mind. Kinukonsider natin yun, yung mga ganong factor. And we try to reason out all of our work from its standpoint. Nagja-justify pa tayo kay God. Pero sabi po dito, wag ganun ang planuhin mo. Leave the evil things behind. Leave wickedness. Dapat wala nang ganun sa buhay ng isang mananampalataya. When we plan, si God ang kasama, hindi evil things. No? Hindi mga bad things yung mga iniisipan natin sa future natin or sa mga trabaho natin or even sa negosyo natin or sa mga ministry natin. Walang puwang ang kaaway doon. Number three, don't plan with a rainy day in mind. Naku, ano kaya ibig sabihin nito, no? You cannot hoard things for a rainy day if you are truly trusting in God. Yan. Jesus said, do not let your hearts be troubled. You believe in God. Believe also in me. Sabi ni Jesus Christ yan, no? John 14 verse 1. So, God will not keep your heart from being troubled. O, lagi nating sinasabi yan. Hindi tayo exempted sa mga troubles sa buhay, no? Bahagi na yan ng buhay natin. It's a natural thing. Sabi nga ni Apostle Peter,
huwag kayong masyak kapag may mga trouble, may mga trials, challenges na dumadating sa buhay. Hindi na daw ka-shocking-shocking yun sa buhay ng mananampalataya. At ang sabi dito, do not plan with a rainy day in mind. Yung bang plinano mo ay alam niyo yung ano yung parable dun sa ano yung masagana siyang nag-harvest tapos nagpalaki siya ng ano ng kanyang barn, no? Pinakonstruct niya yung barn niya para kasi sabi niya ang dami ko ng harvest ganyan para sa future ano maglalagay ako ng malaking barn para doon ko ilalagay lahat ng harvest ko para secured yung future ko, sabi nung ano no, nung sa parable. Pero ano yung sabi ni God sa kanya hangal? Sabi ganun, of you are a fool tonight. I will take your life, no? Kukunin na kita ngayon. So, baliwala yung kanyang baliwala yung kanyang sinave, no? Na ano na maraming nag-hoard kasi siya eh, 'di ba? Ang dami-dami ang laki nung barn niya, hinord niya lahat nung kanyang harvest. Hindi niya binenta, hindi niya maaring kung may excess siya, maaring pinamigay niya. So, what does it mean na do not plan with a rainy day in mind? Ibig sabihin nito, we entrust our future with God. Kasi kapag ka nagplano tayo, no, iisip ko nga eh, masama ba yung insurance? Masama ba yung mga ganong ano? Masama ba yun, no? But ang sabi dito, even if we we buy insurance o we buy mga HMO, yung mga medical plans, we still put our trust in God. Hindi doon. Not on those things. Kasi ang sabi ni Jesus dito, do not let your hearts be troubled. You make our plans, make our plans, but when trouble comes, do not let our hearts be overcome by troubles. Ano sabi niya? Believe in God, believe in me. Believe in Father. Ito ko ni Jesus dito, believe in Father God. Believe also in me, sabi ni Jesus. God will not keep our hearts from being troubled, no? It is a command, no? Ito pong sinabi ni Jesus na to, sabi ni Oswald Chamber is a command, let not, no? Kasi ang Lord, sa salita niya maraming command. And sometimes we do not follow, we do not obey. Sometimes, lagi tayong nakafocus dun sa promise. Pero yung command, medyo hindi, no? Do it, to do it, no? Do it. Continually pick yourself up, even if you fall 101 times a day. Kaya nga sabi dun sa awit kanina, give it to God, no? Lahat ng trials natin, lahat ng falling, lahat ng challenges, everything. Until you get into the habit of putting God first and planning with Him in mind. Hanggang sa maging natural na daw sa atin, na God muna. Every time troubles come, God. Ask God. Go to God. No? Every time Thanksgiving come, kasama pa rin syempre si God. Whatever the circumstances in our lives be, whatever lies ahead in our future, put God first. Kasama si God sa plano natin. Sa araw-araw natin, kasama si God. No? Hindi lang sa future. Every day, we acknowledge God. Sabi nga dun sa scripture kanina, sa Psalm 37 let the Lord be your God into the future. At sabi dun sa another version nito commit yourselves to the Lord and He will help you. Dun sa isang no, New Living Translation, commit yourselves. So let us commit ourselves to the Lord. Yan ang reminder sa atin ngayon. Ngayon, itong sinishare ni Wisdom from Oswald, sabi niya po dito, yung life ni Abraham. Okay, sorry. Chinek ko lang. Yung life ni Abraham daw is an illustration of two things. Bakit si Abraham ang pinili ng Lord? The Abraham, no, sa lahi niya ang Israel. Because of two things. Ito ang meron si Abraham, no?
unreserved surrender to God, no? Unreserved na surrender pa, ano? Tapos, God's complete possession of a child of His for His own highest end. So, yan yung reason kung bakit si Abraham ang pinili ng Lord. He has unreserved surrender to God, and God has complete possession of him for his own highest end. And I pray that every one of us today, with this message in mind, be reminded that our future is God. Our future is in God's hand. No. And we can trust the Lord. We can trust God. We can trust our Father, Abba Father. We can trust our Lord Jesus and even the Lord God Holy Spirit for our lives and for our future. Kaya wag nating i-echapwera ang Panginoon. Tinuturuan tayo today. We are being reminded today. Hindi lang siya gagawing part ng ating plan, kundi siya yung nasa ibabaw. God should be on top of our plans, on top of our lives, and on top of everything in our lives. This is the message of the Lord for us. Uh, may we all be blessed with His message for all of us. In Jesus' name, amen and amen. Amen and amen. Maraming salamat, Ate Olive, sa iyo pong pangunguna at tunay na sa bawat ating mga plano. Let us consult our God, our King, our Jesus, in the power of the Holy Spirit. Sige po mga kapatid, dadako po tayo ngayon sa ating pong prayer blast. Asan na? Sige po. Meron po bang nais pong magpahagi ng kanilang karanasan patungkol sa ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay regarding sa pagpaplano, may natutupad at merong hindi, at paano nila na-overcome yung uh, karanasan na yun. Minsan dumarating sa ating damdamin na why God does not allow this plan, even though that He knows that this is for Him. How God works in new ways. How do we consult our God? No, kagaya ng testimony po ni Ate Olive kanina, pagkagising niya ng umaga, ng tanong niya sa Panginoon ay, Lord, uh, tama po ba na ikukonsulta namin kahit yung mga malilit na bagay? So, how about you, my brothers and sisters in Christ? Just only 5 minutes. Meron pong nais pong magpatotoo. Tahimik ka. Morning po. Okay, kung wala po, excuse me po.
Sige po, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming lumalapit po sa inyo. At habang kami, Panginoon, ay natatakot, patuloy na mananalangin at tutulog sa inyong banal na harapan. Lagi ninyo kami kausapin, umulong kayo ng inyong mensahe, ng inyong salita, upang ang aming buhay, O Diyos, ay tunay na maging kaya-aya sa iyong banal na harapan. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Today is Saturday, and our focus for Prayer Plus is that education. Bago po tayo po magsimula, pwede ko po bang ma-assign na po ang mga ilan na dito. Una, sa Department of Education, pwede po bang pakiusapan na si kapatid na Babes ang mag-lead po dito. Second, sa Church and Ministry, pwede ko pong kausapin po rito na si Ate Olive ang mag-pray sa Church and Ministry or the Body of Christ. Third, for the sick, healing. We ask for the Lord for healing at pwede ko pong pakiusapan si Pastor Jeneline after. Okay. And last, for the government, si Ate Rona. Tingin ko po, Ate Rona, for the nation and the government, praying for the healing kay Pastor Jeneline, church and ministry, si Ate Olive, and first, si kapatid na Babes. Sige po, mga kapatid, tayo po magsimulang manalangin. Kapatid na Babes, thank you. Sige po mga kapatid, patuloy tayong dumulog sa harapan ng ating Amang nasa langit. Hallelujah, Lord Jesus. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa nakaraang minuto na binusog niyo kami ng inyong salita. Salamat sa reminder at ito ay kami patuloy na nananalangin specifically sa education, aming Ama. Lord, hindi lamang mga bata, hindi lamang mga estudyante, kundi lahat po kami mga anak ninyo na nangangailangan ng inyong wisdom, Panginoon. Ikaw ang pinanggagalingan ng karunungan at hinihiling namin na ang bawat estudyante, ang bawat mag-aaral, ang bawat naghahanap ng karunungan ay padalhan mo po ng inyong wisdom, Panginoon. Mas maganda kapag ka nanggagaling sa inyo at mas maganda kapag hinihingi sa inyo dahil alam namin na ang magiging desisyon at ang bawat lalabas mga salit sa kanilang bibig ay sadyang nakakapang-inganyo, nakakabigay ng inspirasyon, Panginoon. Yung nagdudulot ng kasiyahan, hindi nagbibigay ng ikakasakit at hindi bibigay ng kamalian sa buhay pagdidesisyon. Panginoon, pinapanalangin namin ang bawat estudyante, mga mag-aaral, lalo na po mga anak namin, mga apo, mga pamangkin, mga connected sa amin. Lalo na yung mga narito po, Panginoon, yung iba hindi kasama ang mga anak, hindi kasama yung mga apo or malalayo sa kanila, Panginoon. But then, we know na kahit nasa eskwelahan sila, papuntang eskwelahan at pauwi, kayo ang naggagabay, kayo ang nag-iingat, kayo ang nagpo-protect, Panginoon. Bigyan nyo rin ng karunungan ang mga guro na nagsisilbing pangalawang magulang nila, Panginoon, na maging sadyang kaaya-aya ang kanilang pagtuturo, na bigyan nyo sila ng joy habang nagtuturo. Alam namin hindi ganun kadali ang pagtuturo, pero Lord God, we know na itong kinuha nilang trabaho na ito
ay alam namin ibibigay ninyo dahil gawin niyo maging passion nila, gawin niyo ilagay ninyo sa puso nila na sadyang napakaganda magturo at sila ay binigyan ninyo ng gift para magturo, Panginoon. At alam namin na um, meron yung mga natutunan nila ay siya rin kanilang isi-share sa kanilang mga estudyante. Lord, sa lahat po ng antas ng pag-aaral magmula sa nursery, sa elementary, sa high school, sa college, sa mga master, Lord, lahat po yung Panginoon. Ah, kung nag-aaral man ay gawin ninyong maging hagdan ito ng karunungan, ang pag-akyat sa buhay na walang itudulot na kayabangan sa utak, Panginoon. We know na ang pag-aaral ay magiging daan sa magandang kinabukasan, lalo na po sa antas ng spiritual na magiging yung magdudulot ng takot sa inyo, Panginoon, yung to learn about how you loved us, to learn about how you been our Father, Panginoon. So lahat po ng mga pinag-aaralan, Panginoon, ilagay ninyo sa puso, sa isip, at hindi lamang po sa mga natututunan, kundi kung paano ito dalhin sa buhay, pagrespeto sa magulang at sa mga nakakasakupan. So Panginoon, patuloy niyong patnubayan ang mga ang 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 tema ng edukasyon, Panginoon, na maging gabay ito sa patuloy na paglago ng bawat estudyante. So Lord God, we entrust to you everything and we thank you, oh Lord God, dahil kayo ang nagpo-provide ng mga guro, kayo nagpo-provide ng mga eskwelahan. Patuloy niyong ingatan ito, patuloy niyong protektahan, lalo na po yung mga lugar na naabutan ng mga baha, ng mga bagyo, ng mga lindol, Panginoon. Patuloy niyo silang bigyan ng magandang lugar upang mas nakakapag-concentrate sila sa kanilang pag-aaral, Panginoon. So Lord, alam namin na habang sila ay nasa labas at hindi kapiling ng mga magulang, ang mga anghel mo ang siyang nag-iingat sa bawat estudyante ito. And we thank you, O God, dahil ikaw ang karunungan, ikaw ang pinanggagalingan ng karunungan. Salamat, Panginoon. Muli ito ang aming dinudulog sa inyong harapan sa matamis sa pangalan ni Jesus. Ito aking panalangin. Amen. 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 Tayo po ay patuloy na dumulog sa ating Diyos Ama para sa ating church and ministries. Our Father, we continue to acknowledge you, Lord, sa aming kalagitnaan na ito. At alam namin, Panginoon, na ikaw po ang may kontrol sa lahat ng mga kaganapan sa aming mga buhay. Dinudulog po namin sa iyo, aming Panginoon, ang buong body of Christ, Lord, ang mga ministries ng aming churches, ang mga ministries kung saan kami ay involved, ang mga ministries na hawak namin, Panginoon. Lord, una muna, salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mga mahal na pastor, sa aming mga iglesia na inilagay mo, Panginoon, sa mga diakonisa, sa mga church leaders, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga pamunuan ng iba't ibang mga iglesia din, Panginoon, na itinatag mo, Panginoon, para ipakalat ang mabuting balita. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa kanila. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang pumili, ikaw ang tumawag sa bawat isa. At dalangin namin, Panginoon, na nawa lahat ng ito, lahat ng calling mo, Panginoon, lahat ng choosing mo sa kanila, hindi po nila ito makalimutan. Hawakan mo ang kanilang mga puso, Panginoon, upang nang sa ganon, Panginoon, ay laging patuloy silang maglingkod na taglay ang pag-ibig, paggalang at pagsunod, pagpapakumbaba sa iyong harapan. Salamat po sa mga buhay nila, sa kalakasan at karunungan na patuloy nilang ibinabahagi sa mga miyembro, Panginoon.
sa mga aral mo, Panginoon, mabuting balita na lagi nilang isinishare sa mga constituents, Panginoon. Marami pong salamat. Salamat din, Lord, sa outpouring ng iyong banal na Espiritu sa kanila, na patuloy na ginagabayan mo sila, Panginoon, upang magampanan nila ang kanilang mga tungkulin sa iba't ibang mga iglesia kung saan mo sila inilagay. Lord, nagdideclare po kami, Panginoon, ng iyong mga pangako, ng iyong mga salita para sa kanila. Na Lord, sabi mo, Lord, sa Psalm 23, Panginoon, yung goodness shall follow them, Lord. Your goodness, mercy, your love, Lord, shall follow them all the days of their life. Lord, we declare, Panginoon, that every day, Lord, of their lives, they will be followed, they will be overtaken by your goodness, and the overflow of your blessings, Lord, an overflow of your kindness, an overflow of your presence, an overflow of your wisdom. Dalangin ko din, Panginoon, nagdi-declare din kami, Lord, ng good health. Nagre-release kami, Panginoon, ng good health, strength, alertness, active, Lord, sa kanilang mga lupang katawan, physically, Lord. Anoint them, Lord God, with your healing oil. Kung may mga manggagawa na may karamdaman ngayon, Panginoon, from head to toe, Lord God. And I pray, Lord, that you will preserve them. You will uphold them, Lord, with your righteous right hand. Ano man ang kanilang mga adhikain, mga planong inilalagay mo sa kanilang mga puso, sa kanilang mga kaisipan, upang magampanan nila, Panginoon, ang kanilang tungkulin, yung pinagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Let it be done, Lord. Let it come to pass, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng iyong banal na Espiritu. Lord, I also pray, Panginoon, na yung mga members, Lord, bawat pamilya ng bawat iglesia, Lord, mga nanay, tatay, Panginoon, lolo, lola, mga bata, mga kabataan, mga young professionals, Lord, I pray, Lord, for each member, Panginoon, to remain faithful and loyal to you, Lord. Kahit na dumadaan kami sa mga difficulties, Lord God, I pray, Lord, na maging steadfast kami, maging firm kami, Lord God, ang bawat isa, Panginoon. Mag-remain, mag-persevere kami, Panginoon, into pursuing our faith journey na kasama ka, Panginoon, at ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo kami, Lord, na hindi kami matangay ng mga maling katuruan. Cover us, Lord, each one, your members, your workers, Lord, with your most precious blood. Surround us, Lord, with your ring of fire and protection, your angels, warring angels, protecting us, Lord, from all the deception and lies of the enemy, Lord, lalong-lalo na po sa kapanahonang ito. At dalangin ko, Panginoon, even protection sa mga workers, Panginoon. We know, Lord, that the church is the number one target of the enemy. Kasi, Panginoon, syempre gusto niyang wasakin ang iglesia, wasakin ang pamilya, because this is your, Lord, this is your institution. This is your divine plan. This is your divine work, Panginoon. So, Lord, we pray that you will preserve and protect the church, the body of Christ, and the members and the workers inside of it, O Lord God. And I pray, O Lord God, that you will protect your people by the power of your blood, Lord God, from all attempts and lies and deceptions and schemes of the enemy, Panginoon, to hinder us into obeying you, Lord, into surrendering our lives completely, Panginoon, sa iyong mga layunin, Panginoon. And I pray and declare, Lord, that each member, each worker, Lord, will live a life of transformed decision, a life of a mind of Christ, Lord, that we will live transformed lives, Panginoon, that we will not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of our minds through the power and help of the Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Help us, Lord, to always be able to surrender you, to spend time with you, Lord God. And I pray, Lord God, na i-bless mo, Panginoon, ang aming relationship sa iyo, Panginoon. That I pray, Lord, that every believer will be intimate with you, Lord God. Every member, every believer will be surrendered to you completely, Lord God. Katulad nga nung 2 points kay Abraham, Lord, kung bakit siya ang pinili mo, Lord God. A life of yung
unconditional surrender, Panginoon, at yung total possession mo sa bawat isa sa amin, Lord, sa bawat mananampalataya. And help us, Lord, na ano yung matupad namin, Panginoon, yung great commission mo sa bawat isa, Lord, to disciple many people, to disciple the nations, Lord God, to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord, yung mga pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, na dinidisciple namin, tulungan mo po, Panginoon, na magampanan po namin ayon sa iyong kalooban. Lord, lahat po ng ito, Panginoon, inilalagak po namin sa iyong dakilang trono at nagtitiwala kami, Panginoon, na ikaw po ang kikilos ayon sa iyong layunin at sa iyong mga plano para sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, papuri sa iyong dakilang pangalan. By the power of the Holy Spirit, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen and amen. Pastor Jeneline? Ayan. Ay, pasensya po. Okay po. Ayan na po. Hallelujah. Patuloy po tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan po, O Diyos. Kami po, O Diyos, ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyo, aming Ama. Sapagkat, Lord, kayo lamang ang naruroon sa kahit saang dako. Kayo din, O Diyos, ang nakakaramdam sa dinaramdam ng iyong mga anak. Lalo na ito, Panginoong Jesus, may mga karamdaman sa kanilang mga pangangatawan. Patuloy po namin itong dinideklara at patuloy po namin ito, aming Ama, na Lord God, winiwika sa kanila sapagkat kami po'y naniwala that we have power and there is power in every word, Lord God, that we have uttered, Lord God. And I do believe, Father, sa bawat mga may karamdaman ngayon, sila po, O Diyos, ay gagaling sapagkat, Panginoon, kayo ang nakikinig sa panalangin na sinasambit namin. Noong unang panahon, O Diyos, ay pinagaling mo kahit ang patay na, O Panginoon. Lord, nagkaroon pa din ng buhay, nanumbalik ang hininga, bumalik sa normal ang buong katawan, Panginoong Jesus. Ano pa kaya itong may karamdaman? I pray, Holy Spirit, hayaan mong sila, Panginoong Jesus, ay hipuin ngayon. Magkaroon sila, Panginoong Jesus, ng katapatan, pagtitiwala sa iyo. Pinagaling mo na sila dahil sa pagpapako mo sa krus ng Kalbaryo. Inako mo ang lahat ng sakit at karamdaman, aming Ama. At sinabi mo, nilinis na sila. Pinatawad na sila dahil pinatawad mo na sila. Hallelujah. Aming Ama, sila po ay napalaya na. At sa ngayon, day by day, Father, tatanggap po sila ng kumplitong kagalingan. Kagaya po sa pinag-pray namin nung naka-ICU at ngayon po ay lalabas na ng kanyang katawan, Panginoon, ay okay na po siya. Dahil Lord, dahil sa kanyang pagtiwala, dahil sa kanyang pagtanggap, Lord, ng iyong pinangako, at dahil sa kanyang declare na siya'y pinagaling mo na, at pinagaling mo na siya, Panginoon. Ganon din po sa bawat isang nandito. Kasama, Lord, sa buong buhay ni Sister Babes. Kayo ang nakakaalam sa bawat detalye. I can pray specifically. But Lord Jesus, remember her, oh God. Remember her life, Lord. Remember every individual that are here na sa listahan. I can't mention their names. Sa mga sakit, meron sila. Remember all of them, Father. Tipuin mo, Ama, ang kanilang buong katauhan at pagalingin ang sakit physical, sakit sa spiritual, sakit sa financial, sakit, Lord Jesus, sa material, sakit, Lord God, heaven, Lord, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. At sa oras na ito, Ama, aming hinihiling na iunat ang iyong mapagpalang kamay na ipatong sa kanila at igawad ang kumplitong kagalingan sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Amen and amen. The earth is the Lord and everything in it. And so, Lord, we are lifting up to you all the cares in this world or the problems in this world, the pain in this world to your throne, Lord Jesus. Father, we pray for the nations, the leaders of the nations, Lord God, especially those nations whose leaders are planning something that is not uh, right to kill, destroy the human race. Father, we're lifting them up to you and change their hardened hearts, Lord God, so they will get to know you and think more of the good that's needed in this world and not escalate wars. Father, we just pray for peace, peace that comes from you, Lord. Father, we ask that you dispel any darkness in the hearts of the leaders of the nations. We pray, Lord, for protection for the innocent, for the vulnerable, and for those trying to bring help, hope to all those people that needed it most. Father, we pray for love, that they can feel the love that you have for them, for those people who are experiencing pain, suffering. And we pray, Lord, to bring everything to you, like what we received today, the spiritual message that we've received today, that bring everything to you, Lord. The plans of the leaders, the plans of those people who are carrying atrocities, Lord. Father, we pray that you take them all out and change their hearts, Lord. May there be peace, unity, love, forgiveness, Lord, in everything that's going on in this world. And Father, we pray, Lord, for the people who are helping those vulnerable and those innocent. And Father, we pray for their protection too, Lord. We pray that you, for divine intervention in all the help that's going on in the nations. May the nations that are rich help those poor nations too, especially those experiencing natural disasters. We know, Lord, that there's some countries uh, who are experiencing heavy rains, droughts. Lord, they need help. There's so much suffering in this world. We pray, Lord, that you help it all these nations, Lord, that needed help. These people crying for you, Lord, crying for help. Give them the help that they need, Lord God. Father, we just pray for everything that's going on in this world. May there be peace here on earth as it is in heaven. And this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. Lord, we come to you to seal our prayers. We come to you to worship you, and you know our hearts and our mind. We offer it to you, Lord God, as a living sacrifice, because you are our living stone. You are our center, our cornerstone. We thank you, we glorify you for answering in each prayer that we utter unto you. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Sa oras pong Amen. ito, mga kapatid, patuloy po tayo pong manalangin dahil may mga nagaganap na launching ang Tarlac for the GMC. Ang LGI ngayon pong July na to
ay magkakaroon po sila ng celebration. And then another launching po ng GMC sa Manila, sa Angeles, Pampanga. So, and then the other activities, let us pray also for for others that have Empowering po. empowering, yeah, thank you, empowering movement o empowering academy. Magaganap po yan sa Candaba. So can I ask for a minute, mga kapatid, for 1 minute, and then let us pray. Sige po. Let us all unmute and let us pray. Hallelujah. Father God, we're just lifting to you all the Chicken plans diri ba yan? Atari of Inyo po. plans of GMC, Sa Panginoon, plans of others Lord, GMC. patuloy ang Lord, gabay mo, Panginoon, sa kickstart your Diyos kingdom. ng may Father, may ulan, we end all the discussions, bagat, Holy Spirit. Santo Diyos ay The leaders, Lord God, as maraming they baha, Divine na hand pero of hindi ito God, magiging with dahilan all this gagawin, Lord conferencing, God. with this meeting, this plannings, This month, Kaya, iyo po thank Diyos you ang siyang launching ngayon sa salamat din po. God. Salamat din In po, the midst Panginoon, of sa everything here on earth, na mga every kapatiran emergency so natin, Lord Panginoon, sa God, and buong Lord God, Pilipinas yung o sa you delivery bawat ng there, mga parte ng Pilipinas, sa nation. kulit po Salamat ng po, itong your Lord. plan, Praise ni and Panginoon ng glorify you. Iglesia ay iyo, so that Panginoon. Empowering the function of family, your Panginoon, Ano din kingdom. lahat, po Lord Diyos, God, ng tuloy mga kayo mag-usap nawa ay sa bawat naitulong mga lahat ng leaders, mga sa ministry bawat namin mga in different churches. sponsors, sa bawat po Protect them Power iyo, Lord God, from manifest, ang Lord, siyang the whatever tunay na resources the spirit enemy Panginoon can po. find, minister Holy through Maraming Spirit. pong salamat. Patuloy kami po lumalapit po sa inyo, O Diyos. Provide Lord the God, Putin po, knowledge i-provide Panginoon you, po, Lord, ng everything Lord GMC that they East need, God, Angeles, Pampanga. Cover them with your precious blood. Magpatagumpay, O Diyos. Ganun din, Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa inyo. God, Ang and nalalapit po ng anniversary po ng LGI, Panginoon. We ask, O Lord God, that's trying continuous to bless penetrate them. this Continue, meeting, Lord Lord God, kayo ang siyang in mag-usap. Jesus' name. Let your Amen. blood and let your spirit move. glory, In Lord. Jesus' name we In Jesus' pray. mighty name we Amen pray. and amen. 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 Ate Olive, for the closing prayer, for the Thanksgiving prayer. Let's pray. Yes, Father God Almighty, we thank you, Lord, and we bless you continuously, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mensahe na aming narinig ngayong umaga, ngayong araw na ito, Panginoon. And I pray, Lord God, for each and every one of us, Lord, that we remember your word, Panginoon, in Psalm 37, verse 5, Lord, that we will entrust our future to you, Lord God, that we will commit our plans, we will commit our lives, we will commit our everything that we work for, Lord God, for you, even our families, Lord God. I pray for each and every one of us, Lord, that you will bless us, Panginoon, with your presence, that you will bless us, Lord, with your abundance and your overflow, that you will bless us, Lord God, with your mighty hand, your protection. And thank you, Lord God, for all the answers, for the prayers that we have raised today. Ngayon pa lamang, Lord, we pray that you will continue, Lord God, to work and minister in our lives, in our churches, in our nation. Purihin ka, Panginoon, lahat po ng papuri, lahat ng pasasalamat ay amin pong iniaalay sa iyo. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Ngayon po, mga kapatid, tanggapin po natin ang pagpapalan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ng kanyang salita ay sinasabi sa Jude chapter 1, verse 24 to 25. Now to him who is able to keep you from stumbling and to the present you blameless before the presence of his glory and a great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all times, and now and forever. Amen and amen. Amen. Amen.